Hallelujah. Nais ko po nga magministeryo po sa inyo ng salita ng Diyos. Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. Meron pong kumalat na post sa social media. Ilang linggo na po ang nakalipas. At ang paksa ay tungkol sa church. Baka dumaan din ito sa wall o sa home nyo sa FB. Ang pamagat po nito ay not all who left the church left God. Hindi lahat ng umaalis sa church ay inaalisan ng Diyos. Ang pinakamensahe ng post na ito ay umaalis ang tao sa church dahil sa mga tao na kabilang doon sa church. Amaya, amen, daanan po natin ito. Ang sabi pa sa post ay umaalis ang mga tao dahil baka kailangan nila ng space to heal. And that's okay. Subalit ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, hindi po ako sang-ayon sa post na yon. Na okay, ang umalis ang isang mananampalataya o ilang mananampalataya sa kanyang dinadaluhan na local church, hindi po okay na magpahinga at huwag munang dumalo. Hindi rin po okay, amen, na magpalipat-lipat po tayo ng church na dinadaluhan. At mas lalong hindi po okay ang mawalan ng church ang isang tao o ang isang mananampalataya. May nabasa din po ako, ito po ay 2009 pa, buwan ng Abril, ang sabi po ng Pew Forum on Religion and Public Life, sabi po nila, the unchurched is the fastest growing religious group in America. Over 16% of those surveyed belong to no church and did not identify with any religious group. Biruin niyo yun, mga kapatid, ang pinakamabilis daw na lumalaking relihiyon ay yung hindi nagsisimba o walang dinadalawang church. Amen? Yun daw ang pinakamabilis ngayon na lumalaking relihiyon. Walang sinisimbahan. Walang dinadaluhan na church. Tapos ito naman, galing sa Worship Leader Magazine, sabi dito, aya 3, and in 10 Americans say they attend religious services every week, 21%. 20 or almost every week, 9%, while 11% report attending about once a month, and 56% seldom, 25% or never, 31% attend. Sabi dito, 56% ang bibihirang dumadalo sa church. At 31% ang hindi pumupunta sa church. Biruin nyo, mga kapatid, yung dalawang malaking porsyento, bibihirang dumalo o hindi dumadalo. Sila may pinakamalaking porsyento. Malaking bilang. Ngayon, mga kapatid, kung bakit ko po ito pinapakita at sinasabi sa inyo, ay dahil hindi po ito katanggap-tanggap. Nais ko pong sabihin sa bawat isa ngayong umaga na mahalaga ang church. At lagi ko po itong sinasabi sa aking panalangin, ang church ay pagpapala sa aking buhay. Amen. Pagpapala din ba ang church sa iyo? Amen. Kung pagpapala ang church sa iyo, dapat tayong magpasalamat sa Diyos na meron tayong church na dinadaluhan. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya ito po ang aking ipapangaral ngayong umaga, thank God for our church. Thank God for our church. Salamat sa Diyos sa ating iglesia, sa ating church. Hallelujah. Basahin po natin ang ating main text. Isang talata lamang po ito. Matthew chapter 16 verse 18. Ganito ang sabi, at sinasabi ko naman sa iyo, si Jesus Christ po nagsasalita dito, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of Hades shall not prevail against it. Tayo po'y sandaling manalangin ngayong umaga. Tayo po'y magsiyong lahat. Panginoon, marami pong salamat. Ngayong umaga, dinako mo pong bawat isa sa gawain mo, Panginoon Diyos. Salamat sa bilang ng mga mananampalataya na ito, Panginoon. Gamitin mo, Diyos, ang pangangaral ng iyong salita patungkol sa paksa na aming tatalakayin, Panginoon Diyos, patungkol sa kahalagaan ng church sa aming buhay, na kailangan namin ng church, Panginoon Diyos. Lord, mangusap ka sa bawat isa, ang banal na Espiritu, Panginoon, ang humipo ng bawat puso ngayong umaga. Magpakilala ka, magpakahayag ka,
ka, Panginoong Diyos. Hallelujah. Maraming salamat sa gagawin mo sa umagang ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Tulungan po tayo ng Panginoon ngayong umaga. Una po natin pag-usapan, we need a church. Kailangan po natin ng church. Sangayon ka ba na kailangan natin ng church? Amen. Hallelujah. Pastor, paano mo naman nasabi na kailangan natin church, na kailangan natin ng church? Amen. Ang sagot, dahil binasa na natin kanina. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasalita. Ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. I will build my church. Ngayong umaga, mga kapatid, hindi itatayo ng Panginoon ng church dahil naisipan niya lang at wala siyang magawa. Itatayo ko kaya ang aking mga church. Hindi po ganon. Amen? Kundi itatayo ng Panginoon ng church, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil kailangan po natin. Alam po ng Panginoon na kailangan natin ng church. Amen? Ang church po ay hindi po idea ng tao. Ang church ay idea ng Diyos. Ang church po ay hindi kalooban ng tao. Ang church po ay kalooban ng Diyos. At dahil ang church ay idea at kalooban ng Diyos, dapat napahalagahan natin ang church. Amen? Kaya lang, mga kapatid, ang nakakalungkot na katotohanan, may mga tao, kahit mananampalataya, kagaya ng ating introduction kanina, ay ayaw pumunta, ayaw dumalo sa church. Amen. Hallelujah, sa ating kapanahunan ngayon. At ito po ang mga dahilan ngayong umaga kung bakit ang mga tao ayaw pumunta, ayaw dumalo sa church. Una, mga kapatid, meron kasing maling kaisipan ang mga tao tungkol sa Diyos. Ang kanilang iniisip, ang Diyos daw kasi ay nasa lahat ng lugar. Pastor, hindi na kailangan pumunta sa church dahil ang Diyos ay nasa lahat naman ng lugar. Siya ay nasa sala, siya ay nasa kusina, siya rin nasa banyo. Kaya kahit saan, pwede akong lumapit o sumamba sa Diyos. Oo, tama mga kapatid, ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Amin po ba? Amen. Pero kapag pinag-aralan nyo ang Bible, merong lugar na pinili at itinalaga ang Diyos kung saan siya makikipagtagpo sa tao personally. Amen? Sa Old Testament, mga kapatid, kapag binasa ninyo, ang lugar na yon ay tinatawag nila noon na templo. Yun ang tawag sa kanila. Amen. Sa ancient Bible times, 2 Chronicles chapter 7, verses 1 to 3. Nang matapos ni Solomon ang kanyang panalangin, may apoy na bumaba mula sa langit at tinupok ang handog na sinusunog at ang iba pang mga handog at nabalot ng makapangyarihang presensya ng Panginoon ang templo. Hindi makapasok ang mga saserdote sa templo ng Panginoon dahil ang makapangyarihang presensya ng Panginoon ay bumalot sa templo. Nang makita ng lahat ng mga Israelita ang apoy na bumaba at ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa ibabaw ng templo, lumuhod sila at sumamba sa Panginoon na may pasasalamat. Sinabi nila, ang Panginoon ay mabuti, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Narito mga kapatid, sila ay nag-dedicate dito ng templo sa pangunguna ni Haring Solomon at 3 beses nating nabasa at nabanggit yung salitang templo. Hindi sila naghandog kung saan-saan. Hindi sila nanalangin sa Panginoon kung saan-saan. Hindi sila sumamba sa Panginoon kung saan-saan. Kundi merong lugar na pinili at itinalaga ang Diyos at sa kapanahunan nila ang tawag doon ay templo. Amen. Sa templo, bumaba ang presensya ng Diyos. Amen. At sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoon, ang templo ay ang church. Ang tawag na sa ating kapanahunan, amen, hindi na natin syempre inadapt yung salitang templo. Amen. Mas kilala kasi ngayon sa panahon natin yung tawag na church. Amen. Hindi mo na pwedeng sabi sa ka pupunta sa templo. Amen. Ano ka, Buddhist? Amen. Sa kanila ata, ganun pa rin ang tawag sa mga Buddhist nation. Amen. Pero sa ating mga Kristiyano, amen, hallelujah, ang mas ginagamit na nating salita, amen, ay yung salitang church. Naunawaan po ba?
Mga kapatid, ang church ay ang lugar kung saan kinakatagpo ng Diyos ang bawat isa personally. Kaya po hindi totoo na hindi na kailangan ng tao ang church. Dahil kung hindi na pala kailangan, mga kapatid, bakit nagpatayo pa sila ng templo sa Old Testament? Hindi naman pala kailangan. Bakit pa tayo kailangan, amen, magpatayo nito? Hallelujah. At bakit itatayo pa ng Panginoong Hesus ang church sa panahon natin kung hindi naman pala kailangan? Amen. Sayang lang ang space kung hindi na pala kailangan. Sayang lang ang bayad sa upa kung hindi na pala kailangan. Sayang ang oras natin kung hindi naman pala kailangan ng church. Magsiuwi na lang tayo. Kumiga at matulog sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Hindi naman pala kailangan ng church. Amen po ba? Amen. Pero sinabi mismo ng Panginoong Hesus, itatayo ko ang aking iglesia. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan ng tao ang church. Amen. I will build my church. Sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat kailangan mo at kailangan ko ng church. Amen. Ikalawang dahilan, bakit daw ang mga tao ayaw nang pumunta, ayaw nang dumalo sa church? Ikalawang dahilan, amen, sapagkat hindi na daw kailangan ng tao, ng pastor. Amen? May mga tao na ayaw sa church dahil ayaw nila ng pastor. Amen? Sino po ngayong umaga ayaw mo ng pastor? I love you pa rin. Ayaw nila ng pinamumunuan sila. Ayaw nila ng sinasaway sila. Ayaw nila ng ginagabayan sila. Siyempre, mga kapatid, kapag may church, automatic may pastor. Amen? Ang hirap naman yun, may church, walang pastor. Sino ano po dito? Kahit sino, pwede mangaral. Hindi. Amen po ba? Amen. Baka may nagtatanong po sa inyo ngayong umaga, pastor, kailangan ba talaga ng pastor? Ang sagot po ay oo. Amen. Amen. Dahil yun nga, sino mamamahala sa church kung walang pastor? Amen? Kaya kung kailangan ng tao ang church, kailangan din niya ng pastor. Amen. Amen. Sabi nga dyan sa inyong harapan, the word pastor derives from the Latin noun which means shepherd. And is derived from the verb pascire. Hindi ko alam kung tama yung bigkas ko. Ibig sabihin ay to lead to pasture, set to grazing, cause to eat. Amen. Ang pastor pala, mga kapatid, ay galing sa salitang pastol. Amen. At ang English ng pastol ay shepherd. Amen. Anong ginagawa ng pastol? Nagpapastol. Ng ano? Ng mga tupa. Tama po ba? Ang shepherd at ang mga tupa ay hindi nyo po pwedeng paghiwalayin. Amen? Kaya ang church, mga kapatid, larawan ng shepherd at mga tupa. Kapag pinag-aralan nyo po ang katangian ng tupa, hindi po kaya ng tupa mabuhay ng mag-isa. Subukan nyo po i-search mamaya. Amen? Ang tupa po, ang sheep, ay isang dependent animal. Hindi niya kayang mabuhay na mag-isa lang. Anong ibig sabihin nun? Kailangan ng sheep ng shepherd. Amen? Ganon din sa atin ngayong umaga, mga kapatid, na mga mananampalataya. Kailangan natin ang magpapastol sa atin. Kailangan natin ang magpapastor sa atin. Kailangan po natin ng pastor. Pastor, baka inangat mo lang yung sarili mo. Meron ka bang Bible verse dyan na kailangan talaga ng pastor? Ephesians chapter 4, verses 11 to 12. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghilista, at ang iba'y at mga guro upang ihanda ang mga banal, yung mga mananampalataya ito sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ngayong umaga, mga kapatid, kung hindi na pala kailangan ng pastor, bakit pa mag-a-appoint ang Panginoon ng mga pastor? Hindi naman kailangan ng pastor eh. So ano yan? Wala lang? Naisipan lang din ng Panginoon? Invento lang din ng Panginoon? Wala lang, para may magawa lang. Sige, mag-appoint ng mga pastor. No! Amen po ba? Nag-appoint ang Panginoon ng mga pastor dahil alam ng Panginoon na kailangan ng tao ng pastor. At ang pastor, mga kapatid, matatagpuan ninyo sa church. Amen po ba?
Alam ng Panginoon na kailangan ng tao na may mangunguna, sasaway at gagabay sa Kanya. Amen? Ikatlong dahilan, mga kapatid, bakit ayaw ng mga tao na pumunta, dumalo sa church, ikatlong dahilan ay dahil daw nasasaktan sila sa mga pangangaral. Patay. Amen? Ayaw pumunta ng mga tao sa church dahil nasasaktan sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. O yan na naman, ayan na may pangaral, pastor. Ako na naman topic niya. Hindi, mga kapatid, ang preaching po ay general, para po sa lahat. Amen? Kung ikaw lang ang tinutumbo ko sa pangangaral, kausapin na lang kita mamaya dyan sa kusina. Ikaw lang pala eh. Di ba? Bakit ko pa kailangan idamay lahat? Tama po ba? Amen. Amen. Ang preaching po para sa lahat, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Mga kapatid, pakinggan mo ito. Ang katotohanan paminsan ay masakit. Amen. The truth hurts. Amen. Amen. Sabi nga dyan sa inyong harapan, truth is like surgery. It hurts, but it heals. A lie is like a painkiller. It gives instant relief, but has side effects forever. Amen? Noong Biyernes po ng hapon, ay nagpabunot ng ngipin ng aming anak, si Ruth. Amen? At grabe ang iyak niya. Talagang hagulgol. Amen? Biruin nyo. Apat ba naman ang ngipin? Amen? Sabi tuloy niya, Mami, ayoko ng candy. Hindi, candy pa. Amen? Iyak siya ng iyak dahil sa sakit ng injection. Anesthesia. Amen? Pero mga kapatid, sino nakakaalam? Kailangan siyang injeksyonan. Sino sa inyo nagpabunot, hindi ka nilagyan ng anesthesia? Ang tindi mo. Amen? Kailangan siyang magpabunot. Bakit? Dahil bulok na ang mga ngipin niya sa harapan. Amen? At itong mga nakarang buwan, nagiging sanhi ng kanyang yung nagkakaroon siya ng singaw. At paglobo ng kanyang gilagid, may tumutubo na parang lumulobo sa kanyang gilagid. Yung pala, bulok na kasi yung ngipin, naiipon doon sa loob. Kaya kailangan tanggalin yung bulok na mga ngipin. Alam niyo mga kapatid, ganun din sa atin. May bulok sa puso natin. May karumihan sa buhay natin. At ang tawag ng Bible doon ay kasalanan. At para mabunot at malinis ang kasalanan, mga kapatid, kailangan tayong injeksyonan ng salita ng Diyos. Amen? Ang salita po ng Diyos ay totoo. Amen? Sapagkat hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Amen? Ang salita po ng Diyos, mga kapatid, ay tama. Amen? Sapagkat hindi po nagkakamali ang Diyos. Amen? At dahil totoo ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ay masakit paminsan. The truth hurts. Amen? Kaya sa mga pangangaral, mga kapatid, hindi maiiwasan. Kahit ako mismo, mga kapatid, hindi ko maiiwasan, gagawa ako ng pangangaral na ako patay. Baka masaktan sila dito, pero mga kapatid, wala akong magagawa sapagkat ang katotohanan paminsan ay masakit, at ang pangsalita ng Diyos ay katotohanan, at ang pangangaral ng salita ng Diyos paminsan masasaktan tayo. Amen. Amen. Pero alam niyo mga kapatid, hallelujah, wag mong labanan, wag mong kontrahin. Alam mo kung bakit? Hallelujah, sapagkat doon ka gagaling at magagamot. Di ba? Kung doon naman tayo gagaling at magagamot, tanggapin natin ang salita ng Diyos. Tanggapin natin ang katotohanan. Amen. Sapagkat pag lagi mong tinatanggap ang kasinungalingan, mamumuhay ka sa kasinungalingan, mga kapatid. At yan ay magkakaroon pa ng maraming side effects. Sabi pa doon, forever. Amen. Alam niyo yung nilagyan mo lang ng band-aid? Hallelujah. Meron pa rin yung sugat sa ilalim. Hindi talaga nakakagamot ang band-aid. Tinakpan lang yung sugat, pero may sugat pa rin sa loob. Amen? Hindi ko kasi lagyan ng alcohol, ayoko lagyan ng betadine, masakit kasi. Paano nga yan gagaling? Amen?
Kaya nangyari yung sugat, yun na, lumubha ng lumubha. Ay nga, di ba? Ayaw mo kasi ipagamot. Gusto mong magamot? Ang mga karumihan, bulok sa ating buhay. Amen? Magpa-injection tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaysa manatili ang bulok sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Alam mo mga kapatid, kapag ikaw ay nasasaktan sa pangangaral, hindi yan para ipahiya ka. Kundi yan ay para tulungan ka. Oo, masakit ang katotohanan, pero ang katotohanan ay nagpapagaling. Ang katotohanan ay nagpapalaya. Amen po ba? Amen? Hallelujah. Ika-apat na dahilan, bakit ang mga tao ayaw pumunta, ayaw dumalo sa church. Ika-apat na dahilan ay dahil sa mga tao. May mga tao na ayaw dumalo sa church dahil sa mga tao, katulad nung pinost sa social media. Amen? Yung mga tao kasi sa church na yan, ang susungit. Akala mo naman, ang gaganda nila. Yung mga tao kasi dyan sa church, amen, parang ako lagi yung pinag-uusapan, nag-uusap sila, sabay titingin bigla sa akin. Ako na naman ang pinag-uusapan ng mga yun na. Tamang hinala ka lang. Amen? Yung mga tao kasi sa church parang walang pakialam. Hallelujah. Pero alam niyo mga kapatid, naniniwala ko walang ganyan dito sa Father's House. Kitang-kita ko kapag nagbabatian tayo talaga. Sarap magbatian, no? May talaga, lahat talaga, kinakamayan. Amen po ba? Amen. Yan ang maayos na church. Amen po ba? Amen. Praise God. Alam niyo mga kapatid, ang totoo, amen. Baka kasi meron dito yung ganun nga, di ba? Punta ako sa church, kasi yung tao dito, punta ako doon, kasi yung tao doon. Alam niyo mga kapatid, ang totoo, walang perfectong church. Kahit itong church mo na ito, hindi po ito perfecto. Amen? Bakit mo nasabi, Pastor? Amen? Na walang perfectong church. Dahil ang church po mga kapatid, ay naglalaman ng mga taong hindi perfecto. Amen. Sino perfecto ngayong umaga? Wala. Amen? Tayong lahat dito, pwedeng magkamali. Amen po ba? Amen. Kaya ibig sabihin mga kapatid, hallelujah, pati sa loob ng church, pwede kang biguin ng tao. Pwede kang masaktan ng tao. At pwede kang matisod sa tao. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang totoo, hallelujah, kung naghahanap ka ng church, at yung tinitignan mo church, yung parang perfecto, lahat ng mga tao, di ba, yung i-approach ka nila, okay ang pakikitungo nila sa iyo. Alam mo mga kapatid, ang totoo, kahit saan tayo pumunta na church, may tao. Mga tao na hindi perfecto. At pwedeng makatagpo ka ng mga tao na katulad lang din, amen, ng mga tao na inalisan mo doon sa church. Amen? Ayan, meron ding mga taong ganito dito. Kasi nga, tao yun. Amen? Ito nga ang dahilan, bakit ako umalis sa dati kong church? Makahanap na nga ulit. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, kung maghahanap ka na lang ng maghahanap ng church na hindi ka matitisod sa tao, baka wala ka ng madaluhan na church. Dahil walang perfectong church. Amen? Lahat po tayo dito, mga kapatid, lahat ng kaharap ko ngayong umaga, tayo po ay nasa proseso ng pag-aayos ng Panginoon. Amen. Nasa proseso po tayo lahat, inaayos tayo ng Panginoon. Amen? Binabago tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Kaya sa bawat isa na narito mga kapatid, ito po ang aking payo. Huwag kang mag-focus masyado sa tao. Mag-focus ka sa Panginoon. Amen. Hayaan mo siya kung inirapan ka niya. Amen. Bilatan mo lang. Biro lang ha. Itian niya lang. God bless po. Pagpalain ka ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Pero ulitin ko, walang ganyan dito sa church. Amen. Ramdam ng pastor yun. Ako nga nagpapastor dito eh. Amen? Amen. Hallelujah. Subukan nyo magkaroon ng samaan ng loob. Biro lang. Amen? Hallelujah. Ikalima mga kapatid, bakit may mga tao, amen, ang
mananampalataya na tumigil na sa pagdalo, ayaw nilang pumunta, ayaw nilang dumalo sa church, ang ikalimang dahilan mga kapatid ay dahil, amen, sa kanilang mga maling ginagawa o maling pamumuhay. May mga tao na ayaw pumunta sa church dahil namumuhay pa sa kasalanan. Dahil hindi pa mabitawan ang kasalanan. Amen? Merong nanay po dito, umatin dito sa church. Ang sabi niya, Pastor, ayaw ng mga kapatid ko pumunta dito sa church. Bakit naman, sister? Kasi ang dami daw bawal dito sa church. Bawal uminom, bawal manigarilyo, bawal magmura. Ano ba yan? Ano ba yung church nyo? Lahat yung ginagawa ko eh. Doon sa church namin, pwede yan. Wow. Amen, sige. Hindi ko nga tinuloy. Papuntay natin dito. Amen po ba? Hallelujah. Para makalaya siya. Amen po ba? Hallelujah. May mga tao na ayaw pumunta sa church dahil ang kanilang pananaw at prinsipyo ay hindi nagtutugma sa pananaw at prinsipyo ng Diyos. Amen. May mga tao, mga kapatid, na ang tingin nila sa church hadlang sa kaligayahan nila. May mga tao na ang kanilang tingin, pananaw sa church, ang church daw ay walang pag-ibig. Yung church na yan, walang pag-ibig. Lagi akong sinasaway, lagi akong pinagsasabihan. Yung mga ginagawa ko mali, naririnig ko lagi sa pangangaral. Alam nyo mga kapatid, kung titignan mo ng mabuti ang Bible, ang totoong pag-ibig ay may kasamang pagsaway. May kasamang pagdidisiplina. Sino mga magulang ngayong umaga? Dinidisiplina mo ba ang iyong anak? Bakit? Bakit? Wala lang? Trick mo lang? Dinidisiplina mo ang iyong anak dahil mahal mo siya. Gusto mong maituwid at maisaayos ang kanyang buhay. Tama po ba? Mga kapatid, yun ang totoong pag-ibig. May kasamang pagsaway, pagdidisiplina. Hallelujah! Proverbs chapter 3 verse 12, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal. Amen. Came from the Bible. Amen? Gaya ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan. Hebrews chapter 12 verses 5 to 6, anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Bakit? Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. Kaya kung ikaw ay nakakatanggap paminsan ng pagdidisiplina, amen sa Panginoon, parang hindi maganda yung mga nangyayari sa akin ngayon. Parang may something wrong. Amen. Naku Lord, baka pinapalo mo ko, baka disiplina to sa akin. Alam mo mga kapatid, amen, matuwa ka kapag dinidisiplina ka ng Panginoon, ibig sabihin, mahal ka niya. Amen. Tinutuwid ka niya. Amen. Dahil ayaw ka niyang mapahamak. Amen po ba? Kaya alam niyo mga kapatid, di ba, kabaliktaran sa iniisip ng tao, tayo pala ay dinidisiplina dahil minamahal tayo. Tayo pala ay sinasaway dahil pinagmamalasakitan tayo. Tayo pala ay pinagbabawalan dahil iniingatan tayo. Palampakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. So itong 5 mga kapatid ang dahilan o ilan sa mga dahilan kung bakit ayaw ng tao pumunta o dumalo sa church. Pero gayon pa man mga kapatid, anuman ang rason natin, sinasabi ng Panginoon na mahalaga ang church. At dahil mahalaga ang church, kailangan natin ang church. Huwag mong hayaan na mawalan ka ng church na dinadaluhan. Huwag kang pumayag na mawalan ka ng church na kinabibilangan. Amen po ba? Mga kapatid, we need a church. Amen? Hindi itatayo ng Panginoon ng church, kagaya ng binasa natin kanina, kung hindi mahalaga at hindi natin kailangan ng church. Mga kapatid, hindi tayo lalago spiritually kung wala tayong dinadaluhan ng church. Mga kapatid, hindi natin makikilala ng lubusan ng Panginoon kung hindi tayo pupunta sa church. Amen po ba? Hallelujah! Church, ang lugar na pinilit itinalaga ng Panginoon para makipagtagpo siya personal. Dito sa church tayo kinakausap ng Panginoon personally sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita. Amen. Amen. Pangalawang punto, 2 lang po ito mga kapatid. Amen. Church is a blessing. Amen. We need a church
Because church is a blessing. Ang church ay pagpapala. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, walang anumang bagay na nilikha at itinayo ang Panginoon na magiging pasakit sa atin. Walang nilikha, amen, o itinatayo ang Panginoon na magiging pahirap sa atin. Amen. Walang anumang bagay na nilikha at tinatayo ang Panginoon na magiging sumpa sa atin. Kaya ang church na itinatayo ng Panginoon hanggang ngayon ay pagpapala sa sino man. Amen. Alam niyo mga kapatid, sinasabi ko ito palagi sa aking morning prayer. Hindi ko nakakalimutan, Panginoon, maraming salamat sapagkat ang church ay pagpapala sa aking buhay. Amen. Ay kung binibigkas yung Lord, ang church, blessing sa akin. Hallelujah. Ngayong umaga, paano ko nasabi? Bakit ko nasasabi na ang church ay pagpapala sa ating buhay? Una mga kapatid, may nagagawa tayo, may nagagawa ako dito sa church na hindi ko pwedeng gawin kahit saang lugar. Partikular yung pagpupuri sa Panginoon. Aminin man natin o hindi, hindi tayo komportable na gawin ang pagpupuri sa pampublikong lugar. Tulad sa palengke, o kaya naman habang ikaw ay nakasakay sa jeep. Diba? Sino sa inyo sumakay sa jeep? Bigla kang pumikit. Itinasang yung mga kamay. Hallelujah, glorify your name. Sino sa inyo gumawa na ng ganon? Bakit wala? Kasi hindi ka komportable. Pagtitinginan sa iyo lahat ng mga kasama mo sa jeep. At pag-iisipan ka na may Amen? Pero mga kapatid, hindi ba? Dito sa church, malaya nating naipipikit ang ating mga mata. At malaya nating naitataas ang ating kamay. At malaya nating naibubuka ang ating bibig ng pagpupuri, pagpapasalamat sa Panginoon. Kagaya kanina sa ating praise and worship, inawit natin 10,000 reasons. Amen. For all your goodness, I will keep on singing. Lord, sa lahat ng kabutihan mo sa aking buhay, patuloy akong aawit, patuloy akong magpupuri sa iyo. Amen. At yun mga kapatid, mas nagagawa natin dito sa church. Amen. Gusto mo man sa labas, di ba? Pero wag na lang. Sa church na lang. Amen. Hallelujah. Kaya alam niyo mga kapatid, salamat sa church. Dito, malaya kang nakakapagpasalamat, nakakaawit, nakakapagpuri sa Panginoon. Amen. Ang sarap umawit nang sabay-sabay tayong nagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Kaya patuloy ko in-encourage ang bawat isa. Sabay-sabay tayo, alas 10 ng umaga pag Sunday morning, awitan natin ang papuri at ang ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Pangalawa mga kapatid, kung bakit ang church ay blessing sa atin. Sapagkat may natututunan tayo na sa church lang natin natututunan. Amen. Amen. Hallelujah. Yung iba sa atin mga kapatid, hindi naman talaga marunong manalangin noon. Aminin man natin, amen. Parang may ibang nangangaral. Ano po yun? Ano po yun? Ay, ibang nagpipreach. Ako lang po muna mag-preach. Amen. Ang alam lang po natin panalangin noon ay yung Aba, Ginoong Maria. Tama po ba ako? Pero ang totoo mga kapatid, hindi mo naman naiintindihan yung pinapanalangin mo na yun. O, sino sa inyo talaga naiintindihan mo? O, di ba? Walang makataas ng kamay. At isa pa mga kapatid, amen, hindi naman talaga yun ang panalangin na kailangan mo. Di ba? Paulit-ulit, pero hindi mo naiintindihan. Meron ko pang mga hinahawakan. Di ba? Pero nang mapunta ka dito sa church, tinuruan tayo ng tamang panalangin. Panalangin na kailangan natin. Panalangin na naiintindihan natin. Panalangin na umaabot sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi lang panalangin mga kapatid. Amen? Natuto din tayo sa church tungkol sa tithing and giving. Itong nakaraang 3 pangangaral tungkol sa pera. Kasama ang ikapo. May mga lumapit sa akin after ng preaching, Pastor, ganun pala yun? Ngayon ko lang napakinggan ng ganung pangangaral. Natuto tayo. Amen? Hallelujah. Kaya alam nyo dito mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon sa maraming mga bagay.
Amen. Hindi lang yun. Tinuturuan din tayo sa church, pati pagpapatawad. 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 Kahit gaano kasakit ang ginawa sa'yo, kapatid ko sa Panginoon, ang kalooban ng Diyos ay magpatawad. Amen? Meron pa sa inyo ang hindi nagpapatawad, mamaya pwede mong isuko dito sa altar call. Amen po ba? Amen. Kasi ikaw lang ang nahihirapan kapag hindi ka nagpapatawad. Amen po ba? Ikaw ang nagdadala nun eh. Hindi naman yung taong kinagagalitan mo, hindi mo pinapatawad. Tama po ba? Amen. Amen? At isa pa mga kapatid, hallelujah, dito rin natin napakinggan. Nababalik muli ang Panginoong Hesus. Sino sa inyo, sa church nyo lang napakinggan talaga yun? Hindi mo yung napakinggan sa school, naniniwala ako. Hindi mo yung napakinggan sa trabaho, naniniwala ako. Amen? Saan mo napakinggan talaga yon? Dito sa church. Amen. Alam nyo yung mga kasalukuyang nangyayari sa ating mundo ngayon ay mga tanda na tayo ay nasa mga huling araw na. Biruin nyo mga kapatid, napapadalas ang mga hidwaan, di ba? Yung mga labanan ng mga bansa. Russia, Ukraine, yung Israel, katabi yung mga Arab nation, at itong mga nakaraan, amen, yung Thailand at Cambodia. Meron pa pala nung mga nakaraan, yung Taiwan at China, tama ba? Yes. Luin nyo, mga katabi pa naman nating mga bansa. Amen? Tapos may paglindol, may tsunami sa Japan. Alam nyo mga kapatid, pansinin nyo ba, pasama ng pasama ang ating kapaligiran, yan po lahat ay nakasulat sa Bible, Matthew chapter 24, yan ay mga tanda bago bumalik ang ating Panginoong Hesus. Kaya salamat sa church mga kapatid, ang dami nating natututunan na ikabubuti natin, na nakakatulong sa atin. Amen po ba? Ikatlo, kung bakit ang church ay pagpapala sa atin, sapagkat sa church tayo namumulat sa katotohanan. Amen? Hallelujah! Sino sa inyo ang sumasama noon at sumasayaw kapag may prosesyon? Nang mapunta tayo dito sa church, pinalaya ng Panginoon na napakinggan natin amen, na hindi dapat pala yun. Kaya natatawa na lang tayo ngayon sa pinagagagawa natin noon. Amen. Nagawa ko yun. Ano ba yan? Nakikita ko. Ganyan ako dati. Amen? Napapasabi na lang tayo, bakit ko ba yung ginagawa noon? Kasi nga, amen, bulag tayo sa katotohanan noon. Amen. Amen? Sino sa inyo ang nananalangin sa mga namatay ninyong kamag-anak? Piruin mo, magbabayad ka pa? Magpapadasal ka lang? Kaya tuwang-tuwa si... Hindi rin yung totoo mga kapatid. Ulitin ko, hindi rin yung totoo. Ang panalangin ay wala ng saysay sa mga namatay. Pakinggan mo ulit ang panalangin ay wala ng saysay sa mga namatay. Bakit? Patay na nga eh. Di ba? Amen. Alam niyo ang totoo mga kapatid, ang mga namatay ang nananalangin sa ating mga nabubuhay pa. Baliktad na naman, di ba? Amen po ba? Ang mga namatay ang nananalangin sa ating mga nabubuhay pa. May tagpo sa Bible. Nilagay ko talaga para may reference tayo. Pinasilip sa atin ng Panginoon kung anong itsura, anong nangyayari kapag ang tao ay namatay. Salamat talaga may Bible. Lahat nandito. Pero mo, pinasilip ng Panginoon, anong meron sa kabilang buhay. Amen? Hallelujah. Ito yung kwento na si Lazaro at yung mayamang lalaki ay parehong namatay. Si Lazaro napunta sa langit. Kasama si Abraham. Amen? Siya'y nasa magandang kalagayan. Samantalang yung mayamang lalaki napunta sa tinatawag na Hades o sa ibang tawag ay impyerno. Amen? Pakinggan ninyo yung pananalita ng mayamang lalaki. Hallelujah. Hindi ito aksidente na inilagay ito sa Bible. Ito inilagay sa Bible para maging eye-opener sa ating lahat.
Amen. Totoo ang kamatayan at merong buhay. Amen. Pagkamatay natin. Amen. Luke chapter 16 verses 22 to 24. Tapos 27, 28. Namatay ang pulubi, si Lazaro ito. At dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isausaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Mga kapatid, hindi pa naman araw ng mga patay, pero totoo ang langit, totoo din ang impyerno. Pinasilip sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Bible. Napunta yung mayamang lalaki sa impyerno at ang kanyang kalagayan doon, hirap na hirap siya. Gusto ko sabihin sa bawat isa, kapag namatay ka, wala nang balikan. Amen po ba? Wala nang balikan. Amen. Verse 27. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon, Amang Abraham, tumalon tayo ng mga verse. Amen. Sabi kasi ng Abraham, hindi pwede ang iyong nire-request, ang iyong hinihiling. Amen. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo. Pansinin niyo salitang yun ng mayamang lalaki, nakikiusap ako sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo. Papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. Mga kapatid, nabasa nyo ba yun? Yung namatay ang nakikiusap. Yung pakikiusap, yun ay larawan ng pananalangin. Kaya hindi totoo na yung mga namatay ay ipinapanalangin natin. Yung mga namatay ang nananalangin para sa atin. Kung sila'y napunta sa langit, praise God, ang panalangin nila, Panginoon, I pray, yung aking tatay, yung aking nanay, yung aking asawa, yung aking mga kapatid, mapunta rin sila dito. Pero sa kabilang banda, masalimot, kung sila'y napunta doon sa lugar na ayaw natin puntahan pagkamatay natin, Panginoon, parang awa mo na, magpapunta ka doon ng pastora, mangangaral sa kanila ng salita ng Diyos, para hindi sila mapunta sa kinalalagyan ko ngayon. Sila ang nananalangin para sa iyo. Yung ating mga namayapa sa buhay. Amen po ba? Amen. Dito sa church, namumula tayo sa katotohanan. Amen. Ang mga namatay ang nakikiusap. Amen po ba? Amen. Wala nang magagawa ang panalangin sa mga namatay, kapatid ko sa Panginoon. Amen. Amen. O baka yung iba sa inyo, amen? Baka nag-aalay pa ng pagkain sa mga namatay. Paborito niya, mechado. Hindi rin yung totoo. Amen po ba? Amen. Kaya talaga salamat may church. Tama po ba? Amen. Amen. At isa pa, nung nakaraan, nagtanong isang kabataan dito sa church tungkol sa pagpapakamatay. May mga kumakalat kasing doktrina ngayon na kapag ikaw ay mananampalataya naman at ikaw ay nagpakamatay, langit pa rin ang punta mo. Gusto kong sabihin ngayong umaga, hindi rin yun totoo. Ang pagpapakamatay, hindi sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kailanman, kapatid ko sa Panginoon, hindi ka uutusan ng Diyos na magpakamatay. Amen. Amen? Ano bang dahilan ng pagpapakamatay? Ang iba, boring na daw, walang layunin ng buhay. Sana ibinigay niya sa Diyos ang buhay niya para nalaman niya ang layunin ng buhay. Amen. Amen. Yung iba naman, pagod na sa problema, stress, na-depress, kaya nagpakamatay. Amen. Hindi na alam ang gagawin. Sana lumapit at tumawag sa Diyos dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. At dahil siya ay Diyos ng pag-asa, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Amen. Biruin niyo mga kapatid, kabaliktaran, di ba? Amen. Biruin niyo, ang pangit naman kung magpapayo ko sa inyo ng ganon. Bro, sis, pagod ka na ba? Madali lang yan. Kuha ka ng tubig. Diba? Pandinig pa lang, ang pangit na. Amen? Diba? Pakikinig mo pa lang, diba? Ano ba naman to? Makademonyong payo? Amen po ba?
Kaya huwag kayong maniwala na ang pagpapakamatay ay papuntang langit. Amen? Bakit mga kapatid? Dahil kapag ang tao nagpakamatay, listen to this, hindi niya binigyan ng pagkakataon ng Diyos na kumilos at magpakilala sa Kanya. Ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Amen. Amen? Hallelujah. May mga pangangaral dito sa church na nagmulat ng ating mga mata para makita natin ang malinaw ang katotohanan na matagal tayong binulat ng kasinungalingan. Kaya ang church na ito, mga kapatid, ang church na ito ng The Potter's House, Pateros, mga kapatid, ay patuloy na mangangaral ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. 1 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 8. Sabayan niyo po ako mga kapatid. Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi na sayang ang pagpunta namin dyan sa inyo. Alam niyo ang mga paghihirap at pag-aalipusta na dinanas namin sa Filipos bago pa man kami dumating dyan sa inyo. Pero sa kabila nito, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipangaral ang magandang balita sa inyo. Kahit na maraming hadlang, ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian, masamang hangarin o sa balak na manlinlang. Sa halip, nangangaral kami bilang mga karapat-dapat na katiwala ng Diyos ng kanyang magandang balita. Ginagawa namin ito, hindi para kalugdan kami ng mga tao, kundi ng Diyos na siyang sumisiyasat sa mga puso namin. Alam nyo rin na hindi namin kayo dinaan sa matatamis na pananalita sa pangangaral namin at hindi rin kami nangaral para samantalahin kayo. Ang Diyos mismo ang saksi namin. Hindi namin hinangad ang papuri ninyo o ng sino man, kahit may karapatan kaming tumanggap nito bilang mga apostol ni Kristo. Sa halip, naging maaruga kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa mga anak niya. Verse 8, at dahil mahal namin kayo, hindi lang ang magandang balita ang malugod naming ibinigay sa inyo, kundi pati na rin ang buhay namin. Dahil napamahal na kayo sa amin. Ngayong umaga, mga kapatid sa Panginoon, ang taong nagsasalita sa inyong harapan, amen, hallelujah, ay nangangaral ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Paminsan, nagagalit tayo kay pastor. Pastor, yung pangangaral mo, hindi ko gusto. Mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, hindi ako mangangaral ng matatamis na salita lang na parang binubola ko lang kayo. Alam mo mga kapatid, okay lang yan. Sige, gawin. Amen? Hallelujah. Dahil kung binobola ko lang kayo, ibig sabihin, hindi ko kayo mahal. Amen. Pero nangangaral ako ng katotohanan ng salita ng Diyos dahil mahal ko kayo. Kagaya ng ginawa ni Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica, hindi siya nagsalita ng matatamis. Alam mo, matatamis lang, yung maganda sa pakinig ng tao. Kung ang gusto ko lang, yung purihin niyo ako, kung gusto ko lang, amen, na hindi kayo masaktan, kaya ko mangaral ng puro matatamis lang na salita. Hindi ka masasaktan, pwede ako mangaral. Amen. Pero ano mangyayari sa buhay natin kung gano'n? Laging nakatago ang katotohanan. Puro kasinungalingan. Amen po ba? Pero ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, nangangaral ako sa inyo ng katotohanan dahil kagaya ni Pablo, minamahal ko kayo. Amen. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa mga criteria ng church na dapat kayong manatili at patuloy na dumalo ay yung church na nangangaral ng katotohanan. Amen. Dahil yun ang isa sa pangunahing trabaho ng church, tagapag-ingat ng katotohanan. Amen. Ika-apat mga kapatid, bakit ang church ay pagpapala? Amen. Sapagkat dito sa church, sinasanay tayo na mamuhay ng tama at matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. Excuse me po. Hindi ko alam kung may nangangaral pa ngayon ng kasalanan sa ibang church. Hindi ko rin alam. Siyempre, hindi naman ako dumadalo sa ibang fellowship. Amen. Pero nais ko pong sabihin ngayong umaga mga kapatid, ang kasalanan ay kasalanan. Ulitin ko, sin is sin. Amen. Walang maliit, walang malaki. Ang kasalanan ay kasalanan sa Diyos. At ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At gusto ko pong sabihin sa bawat isa ngayong umaga, hindi po yun nababago. Amen?
Hanggang ngayon, mga kapatid, hindi katanggap-tanggap sa Diyos na tayo ay nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya may mga pangangaral dito sa church na tinutuwid tayo, na tayo ay mamuhay ng matuwid at karapat-dapat sa Diyos. 1 Thessalonians 2:12, pinalakas namin ang loob nyo, pinayuhan at hinikayat na mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos. Di ba? Hinikayat. Sa mga pangangaral, hinihikayat kayo na mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos. Amen po ba? Na humirang sa inyo para sa kanyang kaharian at kadakilaan. Kaya alam niyo mga kapatid, ang church na ito, naninindigan. Listen to this mga kapatid, tingin kayo lahat sa akin, ang church na ito ay naninindigan na ang puti ay puti at ang itim ay itim. Walang gray area, pinaghalo. Amen? Kagaya ng inyong nakikita sa harapan, wrong is wrong even if everyone is doing it. Right is right even if no one is doing it. Ang mali ay mali pa rin kahit ginagawa nila. Ang tama ay tama pa rin kahit walang gumagawa. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon ako, nagsasauli pa rin ako ng sobrang sukli. Nagsasauli pa rin ako ng sobrang sukli. Hindi ako nagpe-praise God, sobrang isang daw yung sukli. Lord, alam mo talaga yung pangangailangan. No. Alam mo na mali yung sinukli niya, isoli mo. Right is right, even if no one is doing it. Andiyan pa po ba kayo? Ikalima, mga kapatid, tayo ay napapalakas dito sa church. Tayo, amen, sino dito mga humaharap sa mga pagsubok at hamon ng buhay? Paminsan, para ka nang malulunod. Pero buti na lang, nandiyan ang church na nangangaral ng salita ng Diyos, na nagsasabi na ang Diyos ay handang tumulong sa mga tumatawag sa Kanya ng buong puso. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen? At alam niyo ang totoo, hindi lang ang Panginoon ang nagpapalakas sa atin. Pwede rin tayong humugot ng kalakasan sa ating mga kapatid sa Panginoon. Amen? Hebrews 10:25, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Kaya mga kapatid, huwag kang liliban sa gawain. Magpalakasan tayo. At dito tayo sa church, magpalakasan. Amen? Nakakonekta ang pagpapalakas sa ating mga pagtitipon. Can you say amen? At tignan niyo pang sabi sa bandang dulo ng binasa natin, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Napakinggan niyo lang kanina. Hallelujah! Ang huling araw na tinutukoy dito ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay nasa mga huling araw na. Amen. Amen po ba? Hallelujah! Kaya alam nyo mga kapatid, dahil sa mga nangyayari paminsan sa ating kapaligiran, merong mga mananampalataya na nangihina sa kanilang pananampalataya. Merong mga nanlalamig sa kanilang pag-ibig sa Panginoon. Kaya anong dapat gawin? Kailangan natin lalo ang church para mapalakas tayo. Amen. Huwag kang aalis sa church. Amen. Kailangan mo ng kasama. Amen. At yung samahan mo, yung mapapalakas ang pananampalataya mo. Amen. Hindi yung panghihinaan ka lalo. Amen po ba? Nandito kami mga kapatid para tulungan ka, samahan ka, gabayan ka. Amen? Hallelujah! Sa mga dinadaanan mo mga problema at pagsubok, mabuti ang ating Diyos at gusto niyang gamitin ang buhay ng bawat isa sa atin. Magpalakasan tayo mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah! Ika-ani mga kapatid kung bakit ang church ay pagpapala, sapagkat dito tayo sa church na ligtas. Amen. Dahil ang mga pangangaral o ang pinapangaral ng church na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Bible, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas kundi ang pangalan lang ni Hesus. Amen. Hallelujah. Kaya alam niyo mga kapatid, ang church ay blessing. Bakit? Dahil dito tayo natututo. Dito tayo natuturuan. Dito tayo namulat. Dito tayo natutuwid. Dito tayo napapalakas sa church. Hindi ba't pagpapala ang church sa ating buhay? At kung pagpapala ang church sa ating buhay, pasalamatan natin ang Diyos dahil meron tayong church na nadadaluhan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya alam niyo
mga kapatid, kung wala ang church, pansinin niyo, kung wala ang church, ano kaya ang buhay mo ngayon? Ano kaya ang ginagawa natin ngayon? Kamusta pa rin ang iyong pananaw, ang iyong prinsipyo, ang iyong mga pinaniniwalaan? Kamusta? Amen? Hallelujah! Mga kapatid sa ating Panginoon, kung gusto mong mapalapit palalo sa Panginoon, kailangan mo ng church. Amen? Sa aking pagtatapos ngayong umaga, may mga lumalapit sa akin paminsan, nagpapasalamat, Pastor, Amen, Hallelujah, yung mga pangangaral, lalo na yung napakinggan ko lang kanina, Pastor, grabe, namulat ako, natuto ako, nangusap ang Panginoon sa akin. Pastor, yung pangangaral mo kanina, totoo, nakikita ko yun sa mga lugar namin. May nagsabi na rin sa akin dito, Pastor, ang buhay mo halimbawa sa amin. Amen. Amen. Alam nyo mga kapatid, gusto kong sabihin sa bawat isa na hindi ako ang magaling. Amen. Ang magaling ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Ginagamit lang akong instrumento. Kaya sa Diyos ang kaluwalhatian. Amen. At isa pa mga kapatid, nagagawa ko ang mga bagay na ito, nakakatayo sa inyong harapan, nakakapangaral ng salita ng Diyos, amen, sapagkat meron kaming church din na pinanggalingan ni Rulim. Sa ating mother church sa Mandaluyong, ako po'y produkto rin ng isang local church. Sa Mandaluyong, isang church na tinuruan kami, isang church na sinaway kami, isang church na ginabayan kami, isang church na dinisiplina kami, at isang church na minahal kami. Kaya ako ganito ngayon, salamat sa Panginoon sa church. Amen. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah, kahit ako'y pastor na, mayroon pa rin akong pastor. Hindi yun pwedeng mawala. Ulitin ko, hindi kaya ng tao na walang nagpapastol sa kanya. Hanggang ngayon, meron akong pastor, si Pastor Boyet. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga mga kapatid, huwag lang tayo magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat, meron akong church na nadadaluhan. Ngayong umaga, hallelujah, meron pa tayong isang napakahalagang kailangang gawin. Bukod sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ano yon mga kapatid sa ating Panginoon? Hallelujah. Mga kapatid, iyong nasain, iyong hangarin, iyong mithiin, na hindi lang ikaw ang nakakapunta dito sa church. May mga kamag-anak ka, may mga mahal sa buhay ka, na hindi pa nakakatapak dito sa lugar na ito. Amen? May mga mahal ka sa buhay, mga kapatid, na hindi pa ligtas. Wala silang church na dinadaluhan. Wala silang mga pangangaral na napapakinggan na kagaya ng mga pangangaral natin dito sa loob ng church. Hallelujah. Hangarin mo mga kapatid sa yes, nagpapasala, Lord, I thank you, amen, for our church. Pero paano naman sila? Mga kapatid, ipanalangin mo sa Panginoon, makita nila yung mga pinapakita sa iyo ng Panginoon dito sa church. Ipanalangin mo na mapakinggan nila ang mga napapakinggan mo dito sa loob ng church. Ipanalangin mo na maunawaan din nila ang mga nauunawaan mo dito sa loob ng church. Amen? Magpasalamat tayo, may church, pero huwag tayo makontento na tayo lang ang dumadalo at nakakapakinig sa church. Kailangan din ng mga tao sa labas ng church, lalo na ang iyong mga mahal sa buhay. Ba, ang ganda sa, di ba? Ang ganda ng pakiramdam mo, tuwang-tuwa ka, Lord, salamat, may church. Pero paano sila? Tao din sila. Kaluluwa din sila. Kailangan nila ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. Ngayong umaga, sinong pinagpala dahil sa church? Sinong pinagpala dahil may nadadaluhan kang church? Magpasalamat tayo sa Panginoon ngayong umaga. Thank God for our church. Palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Magsiyuko po tayong lahat. Hallelujah. Lord, ikaw ang kumilos sa umagang ito. Hallelujah. Ikaw ang mataas. Ikaw ang maluwalhati. Ngayong umaga, nais ko po munang manawagan sa ating pong mga first time ngayong umaga. Ito po'y ginawa naming lahat. Hallelujah. Tinanggap namin si Jesus Christ sa aming buhay. Kami po'y mananawagan na kung hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, itong tamang pagkakataon. Ako'y naniniwala na hindi aksidente na ikaw ay naparito sa lugar na ito. Nilayo ng Diyos na ngayong umaga, ikaw ay makapasok sa lugar na ito. At salamat sa ating Panginoon sapagkat kayo,
ikaw ay kasagutan sa aming mga panalangin. Ngayong umaga, pwede ko bang makita ang iyong kamay? Hallelujah. Nais mong tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong buhay? Thank you, Lord. Meron po ba? Ngayong umaga, hindi po kami nag-aalok ng panibagong relihiyon, sapagkat hindi po relihiyon ang aming ipinapangaral, hindi po relihiyon ang kailangan ng tao, hindi po relihiyon ang namatay sa krus. Amen. Ang namatay sa krus, tumubos ng ating mga kasalanan. Amen. Hallelujah. Namatay at nabuhay muli ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat. Hallelujah sa isang kaluluwa na ito na nananalangin tumatanggap sa ating Panginoon. Ngayong umaga, ako naman po'y mauusap sa bawat isa. Hallelujah. Ako'y natutuwa, ako'y nagagalak na tayo ay may church. Naway, ganun din ang iyong pakiramdam sa oras na ito. Panginoon, maraming salamat, my church. Ang dami kong napakinggan, ang dami kong natutunan. Namulat ako dito sa church. Mga maling ginagawa ko noon, pero naitama nang ako'y makapasok sa church na ito. This is my church, Lord God, and I thank you for our church, Panginoon. Hallelujah. Nagtayo ka, Panginoon, ng church dito sa Pateros, Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y mag-altar call. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, ipagpasalamat natin sa Panginoon ang lahat. Amen. Ginamit ng Panginoon na instrumento ang church. Hallelujah. Kung bakit ngayon tayo'y aware na, conscious na sa ating pamumuhay, sa ating mga ginagawa. Hallelujah. Sapagkat alam natin na mayroong Diyos na buhay na nasa langit, na nakatingin sa ating lahat dito sa lupa, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa church. Patuloy mong hinuhubog, tinutuwid, pinapalakas kami, Panginoon. Hallelujah. Binubuksan po natin ang ating altar habang inaawit natin 10,000 reasons. Glorify your name, we praise you, we worship you. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa church, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga pangangaral ng iyong salita. Ikaw ang aming pinupuri, ikaw ang aming sinasamba. Lord, kung wala ang church, Panginoon, namumuhay pa rin ako ngayon, Panginoon, sa kasalanan. Kung wala, Panginoon, ang church, Panginoon, namumuhay pa rin ako ng hindi matuwid sa iyong harapan, Panginoon. Kung wala ang church, Panginoon Diyos, baluktot pa rin, Panginoon, ang aking pananaw, ang aking prinsipyo, Panginoon, ay kontra, laban pa rin sa iyong mga prinsipyo at salita, Panginoon. Salamat! Hallelujah! Thank God for our church!
Purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Sa umagang ito, kami tunay na nagpapasalamat, Panginoon Diyos. Salamat, salamat. Dinala mo kami, Panginoon, sa kapulungan ito. Salamat, O Diyos, sa church na ito na aming kinabibilangan. Ikaw ang aming pinupuri. Ikaw ang aming sinasamba. Ikaw ang aming ninuluwalhati, Panginoon. Wala kang katulad, walang kagaya mo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa ginawa mo na sa aming buhay at sa mga gagawin mo pa sa aming buhay, O Diyos, sa pamamagitan ng church na ito, Panginoon. Hallelujah. Glory, glory, glorify your name. Hallelujah. Mga kapatid, sa ating Panginoon, kailangan po natin ng church. Hallelujah. Huwag kang umalis. Hallelujah. Kailangan mo ng mga kasamang mananampalataya na maglalapit pa sa iyo sa ating Panginoon. Kailangan mo ang Panginoon at matatagpuan mo ang Panginoon lalo na dito sa church. Hallelujah. Hayaan natin kumilos ang Diyos sa ating buhay. Kaya lagi tayong pumunta sa church. Ang bawat gawain dito sa church ay napakahalaga. Hallelujah. Ang church ay pagpapala sa atin. Sinong pinagpala ng ating Panginoon? Sino nagpapasalamat dahil sa church? Praise God. Ngayong umaga, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Tignan natin ang ating mga mata. Tayo magtapos sa panalangin. Panginoong Diyos, aming amang banal, buhay na nasa langit, Panginoon. Kami po'y sama-samang lumalapit sa iyo sa lugar na ito, Panginoon, sa aming pong pinagkakatipunan, O Diyos. Salamat sa gawain, Panginoon, sa church ngayong umaga, O Diyos, na iyong itinayo at patuloy na itinatayo pa dito sa lugar ng Pateros, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. Ilagay mo sa aming puso ang pag-ibig, malasakit at pagpapahalaga sa iyo at sa iyong church, Panginoon, sapagkat ang church ay kailangan namin at ang church ay pagpapala sa aming buhay, Panginoon Diyos. Dito kami natuto na palakas, na tuwid, na mulat, Panginoon Diyos. Hallelujah. Sa mga bagay na dapat pa naming malaman, mga bagay na dapat pa naming gawin, O Diyos, habang kami ay nabubuhay. Salamat, Panginoon Isus, higit sa lahat, sa kaligtasan na aming tinanggap mula sa iyo, Panginoon, dito sa church, Panginoon. Ingatan mo po, O Diyos, ang aking mga kapatid na ito, Panginoon, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, Panginoon. Patuloy na kalakasan, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin, pagpapala, Panginoon Diyos, sa bawat kalusugan, bawat pamilya, bawat marriage, Panginoon, at bawat hanap buhay ng iyong mga anak, haharap kami, Panginoon Diyos, sa panibagong isang linggo na kasama ka namin, Panginoon. Lord, ibalik mo po kami sa susunod na gawain. Hindi namin pwedeng pabayaan ang church, Panginoong Diyos. Hallelujah. Dito ka, Panginoon, na nagsisimula na kumilos at gumawa sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat sa church, Panginoon, ay meron kami, Panginoon, na naituturing, Panginoon, na espiritual na pamilya, Panginoong Diyos. Panginoon, marami pong salamat. Hallelujah. Sa bawat isa na dinako mo sa lugar na ito, ang bawat salita mo na naitatalim sa kanilang puso, tunay, Panginoong Diyos, na tumimo sa kanilang puso. Aming isa puso at isa pamuhay, Panginoon, paglabas namin sa lugar na ito. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, ng may kagalakan, may pagpapasalamat na ikaw ang aming pinupuri at niluluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihan at matamis na pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na nga, Amen! Praise God! Palakpakan natin ang ating Panginoon.